Tumayo ako at niyakap siya sa likuran. Tapos, bumulong ako sa kanya. Gustong-gusto mo sigurong hinahalikan kita, no? Bakla ka, no? Bulong ko sa kanya. Nagpumigla siya at humarap sa akin. Muli kong inilapit ang katawan ko sa katawan niya. At muli siyang hinalikan ng mariin. Pero, nagpumiglas ulit siya. Nagpakawala ng malakas sa suntok sa mukha ko si Luke. Naikinatumba ko. Nauntog pa ako sa upper deck ng kama ko bago tuluyang nakahiga sa higaan. Naramdaman ko na lang na tuluyan na siya nakalabas ng pinto. Malakas ang pagkakasara niya. Naiiwan na lang ako na hindi alam kung may iinis ba o matatawa. Tuluyan na akong tumawa nang hindi ko alam ang dahilan. Nababaliw na yata ako. Kinabukasan, pumasok na ako ng school. Tapos yung lunchtime, nagpunta ako ng kantin para kumain. Maya-maya dumating si Ray. Napatingin na lang ako kay Ray. Nakusang umupo sa harapan ng mesa ko. Dahan-dahan niyang inilapag-antay na may lamang pagkain. Brad, pakopy ng assignment mamaya ah. Panimula niya. Hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa pagsubo ng pagkain. Alam ko naman kasi talaga yung sadya niya. Mula kasi noong nangyari sa amin ni Luke ay hindi na ako muli nagsasama sa tropa. Lumipas ang sem break at nasa pangalawang linggo na mula nang mag-resume ang klase. Pero hindi na ako lumapit sa kanila. Sigurado akong nagtataka sila sa inaasal ko. Mas minabuti ko na lang mapag-isa. Wala rin naman akong mukhang ihaharap kay Luke eh. Mula noon, school at kwarto lang ang pinupuntahan ko. Kapag weekends, minsan, gumagawi ako sa karaoke bar na pinag-iinuman ko. Kapag nababagot ay naglalaro na lang ako ng online games na madalas kong laruin. Maging sa loob ng classroom ay ibinukod ko ang sarili ko at pumwesto sa pinakasulok ng silid. Kailangan ko lang talaga umiwas. Ito ang mas nakakabuti. Ano bang kailangan mo? Diretsuhin mo na ako, Ray. Ang tanong ko kay Ray. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kunwari gulat siyang tugon. Tinignan ko siya ng matalim sa mata ng ilang segundo. Ngunit hindi niya makuhang magsalita. Kaya dinampot ko yung bag ko at tumayo. Nung mga alis na ako ng lugar ay nagsalita siya. Teka lang, Brad. Tapos lumingon ako sa kanya. Umupo ka muna. Meron kasi talaga akong itatanong sa'yo. Pabagsak akong umupo at tiningnan ulit siya. Yung tropa kasi, nagtataka. Bakit ka nga ba umiiwas sa amin? Nakatingin lang ako sa kanya noon. Si Luke naman, tinanong namin. Wala rin daw siyang alam kung ano man yung dahilan mo. Pagpapatuloy ni Ray. Napayuko ako ng bahagya nang marinig ko ang pangalang yun. Z, bakit nga ba? Patuloy na tanong niya. Gusto ko lang mapag-isa, Brad. Malamig kong tugon. Pero bakit nga? Kailangan ba may dahilan? Gusto ko nga mapag-isa. Ang kulit mo din, no?
pikon kong tugon. Tuluyan na akong tumayo at nilisan ng lugar. Nang mag-uwian na, nagtungo ko sa paborito kong tambayan at umupo sa paborito kong bench at nagsindi ng yosi. Isinandal ko ang likod ko at tumingala habang nag-iisip. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa din nakakalimutan ang mga nangyari sa amin ni Luke. Habang tumatagal, mas nag-iiba yung tingin ko sa kanya. Ilang beses ko mang piliting labanan, hindi ko magawa. Yun ang hindi ko matanggap. Kaya pilit kong inilalayo ang sarili ko. Ilang linggo na din akong hindi pinapatahimik. Kakaisip ko kay Luke. Siya lamang yung bukod tangi naglalaro sa isipan ko. Ang totoo niyan, sobra ko siyang namimiss. Ano nga bang nangyayari sa akin? Napapailing na lang ako. Tumayo na ako at hinit-hit yung huling buhay ng yosi na hawak ko. Saka nagsimulang umuwi. Nang marating ko ang kwarto, agad ako nagbihis at nagtungo sa kabilang karinderya upang maghapunan. Mula noon kasi, hindi na ako kumakain sa paborito kong karinderya dahil sa pag-iwas kong makatagpo si Luke. Pagkakain ay dumiretso ako sa karaoke bar na madalas kong pinupuntahan para uminom. Total, Sabado naman bukas at walang pasok. Naisipan ni Zion na maghanap ng paraan upang makalimutan kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa isip niya. Tinawagan niya si Trisha para ayain na makipagtalik sa kanya. Para kasi kay Zion, makakatulong ito upang mabawasan ang iniisip niya. Si Trisha ay isa sa mga kababaihan na nahuhumaling kay Zion. Isa rin siya sa maswerteng babae na nakatalik ni Zion. Sa dinami-dami ba naman ng babae nakandara pa sa kanya. Masasabi nating maganda rin si Trisha. Pero siya yung tipong ganda lang yung ginagamit. Hindi utak. Para kay Zion, normal lang mga ganitong bagay. Hindi siya nakikipag-commit ng kahit anong seryosong relasyon sa mga nakakatalik niya. Hindi rin naman ito lingid sa kaalaman ng mga kababaihan. Para sa kanila, matikman lang si Zion ay langit na. Habang nasa mall, seryosong mukha ni Zion na naglalakad. Habang parang sawa naman kung makapalupot si Trisha sa kanyang braso. Napakadaldal pa nito na puro lang naman kaartehan ng mga sinasabi. Samantalang tango lang ang natatanggap niyang tugon mula kay Zion. Hindi na kailangan ni Zion na maging sweet talker para lang makaakit ng babae. Ang mismong presensya niya at pagiging brusko niya, pinagkakaguluhan na. Habang naghahanap sila ng restaurant na makakainan, naaninag ni Zion ng pamilyar na muka. Si Luke. Mabilis siyang hinasak si Trisha upang makapagtago sa stall ng isang kilalang bilihan ng relos. Naguguluhan man sumunod na lang ito sa kanya at sabay silang umupo sa gilid ng stall upang makapagtago. Teka, bakit tayo nagtatago? Naguguluhang tanong ni Trish. Basta, huwag kang maingay. Makisama ka na lang. Maya-maya ay nagkanda haba ang leeg ni Zion at palinga-linga upang silipin ang kiniroroonan ni Luke.
Pero hindi niya to makita. Bago pa man ay nakita na ni Luke si Zion na animoy nagtatago sa gilid ng stall at may kasamang babae. Kaya agad niya tong pinuntahan. Sa bandang likuran, nagtungo siya upang alamin kung bakit nagtatago si Zion at yung babae. Tumikim si Luke upang tawagin ang atensyon ng dalawa. Na noon ay nakikita niyang animong detective na may minamanmanan. Gulat na napalingon si Zion nang makita si Luke na halos nanlaki ang mga mata niya. Patay na! Sabi sa isip ni Zion. Uy Brad! Ikaw pala yan? Gulat na bati niya kay Luke. Maya-maya ay binaling nito ang mga mata niya sa sahig na animoy may hinahanap. Dito ba nahulog yung hikaw mo, Trish? Parang wala naman dito eh. Puno ng pagtataka ang mukha ni Trish na nakatingin kay Zion. Saka siya tumayo upang harapin si Luke na noon ay takang-taka sa kinikilos niya. Sumunod namang tumayo si Trish at pumulupot sa braso ni Zion. Hi Luke! Todong ngiti ay nabati ni Trish kay Luke. Nahalata naman nagpapakute. Hindi naman nakakapagtakang kilala ni Trish si Luke dahil isa din to sa herd turner sa school at napag-uusapan ng mga kababaihan. Nakita mo na ba yung hinahanap mo? Tanong ni Luke kay Zion. Hindi na pala. Hayaan mo na. Baka sa pagkakataranta sa mukha ni Zion. Nandito ka rin pala? Segunda pa niya. May binili lang ako, Z. Sabay pakita ng hawak niyang paper bag. Nga pala, Z. Pwede ba kitang makausap saglit? Importante lang. Seryosong tanong niya. Bakas ang pag-aalangan sa mukha ni Zion. Kung tutuusin, wala siyang kinakatakutan pero sa pagkakataong ito, sa harap ni Luke, nagmistulan siyang bata na para bang nahuling kumupit ng piso. Nagsalita ng tingin niya kay Trish at Luke. Ngunit maya-maya ay nagsalita na rin. Sige. Okay lang naman. Anya. Trish, mauna ka na maghanap ng makakainan. Tatawagan na lang kita. Maarte namang nagtaas ng kilay si Trish pero wala naman siyang magagawa kundi sundin yung utos. Nang makaalis si Trish ay agad na nagtanong si Zion. Ano pag-uusapan natin, Brad? Humugot muna ng malalim na hininga si Luke, saka nagsalita. Iniiwasan mo ba ako? Tipid na wika ni Luke. Ibinaling ni Zion tingin sa ibang direksyon at pinili niya na huwag sagutin yung tanong. Kung yung dahilan mo yung ginawa mo sa akin noong nakaraan, huwag mo nang isipin yun. Alam ko, lasing ka lang noon. Bakas ang pagkailang sa mukha ni Zion. Hindi alam kung magsasalita ba o hindi. Tinapik ni Luke ang balikat nito. Sabi ko, Brad, huwag mo nang isipin yun. Wala sa akin yun. At huwag kang mag-alala. Wala akong pinagsabihan. Bumuntong hininga si Zion. O paano, Brad? Magpakita ka na sa tropa, ha? Namimiss ka na nila. Mauna na rin ako. Sundan mo na yung kadate mo at mukhang takam na sa'yo yun eh. Mukhang gutom na gutom na.
Tumango si Zion. Pero hindi pa rin tumatingin ng diretso kay Luke. Sige Brad, sa Lunes na lang. Tugon ni Zion. Nagdapo ang dalawang palad nila upang gawin ang shake hands na silang magtutropa lang yung nakakaalam. Salamat Brad! Wala yun! Sige, mauna na ako Z. Tumangutango lang si Zion. Naiwan siyang nakatulala sa kakaisip habang napapailing at maya-maya ay napapangiti. Saka kinuha yung phone sa bulsa upang tawagan si Trisha. Lunes, sa loob ng classroom. Magulo ang loob ng klase. Wala pa kasi yung teacher namin. Makikita mo yung ibang nagbabasa at gumagawa ng assignment. Ang iba naman ay nagdadaldalan. Masayang pumasok sa silid si Zion na ikinagulot ng mga magtutropa. Agad naman siyang tumungo sa mga ito, ngumiti at nakipagkamay sa lahat. Gulat ang nakarihiso sa mga mukha nila. Habang si Luke naman ay makikita mong ngiting-ngiti sa kinaupuan niya dahil sa masayang presensya ni Zion na bumungad sa kanila. Agad na sumeryoso ang mukha ni Zion dahil sa mga nakakainis nilang tingin. Oh, bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng gwapo? Pagbibiro niyo sa mga ito. Nagkatingin lang ang mga tropa niya sa pagkamangha. Ngunit agad namang nakabawi. Wala ka yatang regla ngayon, Brad. Natatawang pansin ni Ray sa kanya. Gusto mong reglahin yung ilong mo para tumigil ka? Pagbibiro ni Zion. Chill! Relax lang! Wika naman ni Jerome. Tapos nagtawanan yung lahat. Mukhang magandang araw mo ngayon ah. Sabat naman ni JC. Naka-score kasi yan ng isang gabi. Biro naman ni Luke. Nung naging sanhi ng pangangansyaw ng lahat kay Zion, napangiti na lang siya na pailing-iling at marahan na umupo. Sakto naman ang pagdating ng prof nila sa literature na si Miss Domingo na medyo hawig kay Miss Minchin. Bago matapos ang klase ay naglahad ang prof nila ng assignment para sa susunod na Lunes. Okay class, I need you to find a partner. Each pair will be portraying characters of a specific scene from a book or a film that I will assign to you later, okay? You may now find your partners. Nagsimula na mag-ingay ang buong klase upang maghanap ng kanya-kanyang partner. Zion! Bro! Tayo na lang yung partner! Pagtawag sa kanya ni Luke. Sige ba? Masayang pagsang-ayon naman niya. Nang matapos ang lahat sa paghahanap ng partners, ay muling nagsalita si Miss Minchin. Si Miss Domingo pala. Meron tong inilabas na fishbowl na may laman ng mga nakaroll yung papel. Ipinaliwanag niya ang bawat papel na yon ay naglalaman ng scenes na galing sa iba't ibang sikat na libro o palabas na kailangan nilang i-perform sa harap ng klase sa susunod na Lunes. In short, magiging pansamantalang artista sila sa Lunes. Isa-isa sila nagpuntahan upang bumunot ng papel. Yung iba, tuwang-tuwa dahil madali lang yung nabunot nila na scenes. Yung iba naman, nadismaya dahil mahihirap yung scenes na napunta sa kanila. Si Luke ang nagrepresenta na bumunot ng papel. Dahan-dahan siyang kumuha at nang makakuha ay dali-dali niya itong binuksan. Ang kaninang nakangiting mukha ay napalitan ng pagkagulat.
What the f... Nanlaki ang mata niya sa nakita niya. Excuse me? Did you just swear at me? Wika ni Miss Minjin, na noon ay nanlilisik ang mata. No. I'm sorry ma'am, it's not you. Tapos bigla na lang siya napahimos sa batok niya. Ma'am? Can I pick another one? No. Pagbamatigas ni Miss Domingo. But ma'am, I said no. Napakamot na lang si Luke sa pagkadismaya niya at nagtungo sa upuan niya. Luke, ano? Madali lang ba yun sa atin? Excited na tanong ni Zion. Mamaya ko na lang ipapakita sa'yo. Pailing-iling siya nagligpit ng gamit at isinilid sa bag. Habang kumakain sa cafeteria, napag-usapan na magtutropa ang mga nabunot nilang scenes. Bro, anong nabunot mo? Tanong ni Jerome kay Ray. Bad trip nga eh. Ang hirap nung sa amin. Scene sa How to Kill a Mockingbird. Sagot ni Ray. Alam ko na kung anong role mo doon. Wika ni Jerome. Alam ko na yung sasabihin mo. Sasabihin mo ako yung Mockingbird? Sabi ni Ray na nakanguso. Tanga! Sa haba ng nguso mo, ikaw yung baril. Ani ni Jerome. Aba, loko to ah. Ano bang sa inyo ni Marco? Balik na tanong ni Ray kay Jerome. Madali lang naman yun sa amin. The death of Jack. Sa Titanic. Ako si Rose. At siya naman si Jack. Ang dali lang ang linya ko. Yung dalawang lovers dyan, ano yun sa inyo? Tukoy ni Ray kay Luke at Zion. Hindi umiimik si Luke. Oo nga Brad. Ano nga ba yung sa atin? Tanong ni Zion. Dinukot ni Luke ang papel na nakarolo sa bulsa. Tapos, agad tong hinablot ni Ray. Hindi natapos ni Ray ang pagbabasa dahil mabilis itong inagaw ni Zion. Nang buklatin ito ni Zion ay nanlaki yung mga mata niya. What the f... Napahawak si Zion sa kanyang bibig. Bakit? Patingin nga. Binawi ito ni Ray. Sabay-sabay naman itong tinignan ng 4 na tukmol. Romeo and Juliet. You kiss by the book scene. Pagbasa ni Ray. What the fuck? Sabay ang bigas ng 4. Sabay din silang napatingin kay Luke at Zion. Pagkakuhay, tumawa yung 4 sabay-sabay. Pagkasabay na umuwi si Luke at Zion, habang naglalakad ay wala nagsasalita ng isa sa kanila. Habang nakarating na sila sa dorm. Habang nag-aantay ng elevator. Seryoso ba yun? Tukoy ni Zion sa scene na kailangan nilang ganapin. Oh Brad, yun yung nabunot ko eh. Ani ni Luke. Hindi mo man lang pinapalitan? Sinubukan ko na. Ayaw ni Miss Minchin. Kilala mo naman yun, mabagsik yun. Paano yun, Brad? May ano na sina yun? May... Hindi matapos si Zion ang gustong sabihin dahil sa pagkailang. May kiss? Dugtong ni Luke. Tumango si Zion. Napailing at napangiwi ng ngiti na lang si Luke.
Nagmukha kasing bata si Zion na hindi mapakali. Sabay bukas ang elevator at parehas silang lumabas. Nang marating nila yung pintuan ng kwarto ni Zion, "O paano Brad? Huwag mo munang isipin yan. Sa Lunes pa naman yun. Panoorin mo na lang muna yung clip sa YouTube para familiar ka," wika ni Luke. "Teka Brad." Pagpigil ni Zion habang dumudukot ang susi sa bulsa. Nang mabuksan ang pinto ay humarap siya kay Luke. Napayuko siya naghihimas ng batok. Saka nagsalita. Sino sa atin si Juliet?" Nahihiyang tanong ni Zion. Bakas na bakas sa mukha ni Zion ang pagkailang. Marahil, dala ito ng mga nakaraan nilang halikan. Okay, isa na naman pong nakakilig na episode ang antayin natin. Sino kaya ang magjo-Juliet? Si Zion kaya or si Luke? Kayo guys, ano sa tingin nyo? Sino ang mas trip nyo maging Juliet? Comment nyo lang sa baba. Sorry guys kung ngayon lang ulit ako nakapag-narrate. Medyo busy kasi sa work ng mga nakaraang araw ng mga nakaraang linggo. But I will try my best to narrate or upload ulit ng next part. And kung meron kayong stories na gustong i-share or i-narrate ko, please huwag kayong mahihiyang i-email sa email address ko sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. Maraming salamat at hanggang sa muli.